Mga bilang 18, 28, 30, ganito rin kayo maghahandog ng handog sa Panginoon sa inyong buong ikasampung bahagi. Yun nga po no, sa Old Testament may tithes. Sabi po dito, sa inyong buong ikasampung bahagi, inyong tinatanggap sa mga anak ni Israel at ganito ninyo ibibigay sa paring si Aaron ng handog sa Panginoon. Sa lahat ng inyong natanggap na kaloob ay inyong ihahandog ang bawat handog na ukol sa Panginoon. Ang lahat ng pinakamabuti sa mga iyon sa makatuwid ay ang banal na bahagi niyon. Kaya't iyong sasabihin sa kanila kapag inyong naialay na ang pinakamabuti sa handog, ang nalabi ay ibibilang sa mga libita. So may portion po sila sa lahat ng mga inaalay na parang bunga ng giikan at parang pakinabang sa pisan ng ubas. May bahagi po kasi ang inheritance na po natin mismong Panginoong Diyos na may likha ng lahat. So hindi po tayo pagkukulangin ng Diyos, may portion po tayo sa Kanya. 'Di ba? Sa lahat-lahat, provision, protection, lahat provide niya. Di na po natin kailangang mag-alala. Hindi tayo pagkukulangin ng ating hari. Basta magtiwala lang tayo. Full surrendered faith lang po tayo sa Kanya. At, tawag dito. So, yan po no, natapos na natin yung mga ibang responsibilities. Dumako po tayo dito sa garment, mga kapatid. Sa garment, mga kapatid. Medyo may illustration lang po dito, mga kapatid. Pasensya na medyo magiging mahaba yung ating live. Pero bear with me mga kapatid, napakaganda po nito. Sabi po dito, yan, nakikita nyo po ba ito? Nandito po yan sa Exodus 28 mga kapatid. Yan, yung buo pong chapter 28 mga kapatid, yan po yun. Priests' garments. So ito po yan. Sabi dito, then bring near to sabi dito, and you shall make holy garments for Aaron your brother for glory and for beauty. You shall speak to all the skillful whom I have filled with the spirit of skill that they make Aaron's garments. Si Aaron nga po yung high priest, no? Ito po yung garment niya. To consecrate him for priesthood. These are the garments. So ito daw po yung mga garments. Number 1, breastpiece. Ayan po yung breastpiece. Ito po yun. Ayan, breastpiece. Pangalawa, ephod. Ephod po. Vest. Ayan po yan. Ito yung parang apron na parang vest. Robe. Ito daw po yung robe. Coat of a checker work. Ito po yung checker. Yung tunic, yung nasa panloob, mga kapatid. Diba? Yan po yan. And then, turban. Ito po yung turban, mga kapatid. Turban. And a sash. Ito po, mga kapatid, may marireveal dito regarding sa sash mamaya, mga kapatid. Kasi akala po natin yung sash pa ganon. Diba? Akala natin yung sash pa ganon. Yun na po yung latest ngayon. Pero po, ang sash po talaga is nakaganyan. Or nakaganyan yan dito. Meron, mamaya po, malalaman po natin yung difference niyan. So, sabi po dito, they shall make holy garments for Aaron, your brother, and his sons to serve me as priests. So, may garments daw po. Yung high priest at yung mga priest, yung kanyang mga anak. So, tayo po yun, no? They shall receive gold, blue, and purple, and scarlet yarns, and fine twined linen. And they shall make the ephod gold. Yan po yun, no? Yung ephod. Ayan, gold, of blue and purple and scarlet yarns and fine twined linen, skillfully worked. Tapos sa 2 shoulders daw po mga kapatid, may naka-attach po na 2 onyx stone. Ayan po. Ayan, meron daw po dito nakadikit na po yan mismo. Yes, foreshadowing siya, foreshadowing. Sabi dito, you shall take the 2 onyx stone and engrave on them the names of the sons of Israel. So, ibig sabihin po, dito, naka-engrave po yung pangalan, 6 na pangalan dito, di ba 12 tribes of Israel, 6 na pangalan dito, 6 na pangalan dito. Dikit po mismo doon sa ephod o yung parang apron nga po or vest, mga kapatid, nasa balikat. So, ibig sabihin po niyan, ang na-reveal po sa akin mga kapatid, na since sa balikat po, ayan ang sabi oh. Nasaan ba yung Ay, sorry. Ayan. So, sabi po dito, since sa balikat siya, di ba po, ang Panginoong Hesus, pinasan niya po tayo. Di ba tayo po yung ang symbolism po ng 12 tribes is yung God's people. Tayo po yun. Ang nasa balikat po, pinasan po tayo ng Panginoong Hesus sa kanyang balikat. At sabi nga po dito, no, na lagi po, they're bearing the names of His people before the Lord sa kanyang shoulder. Nandito din po yan. Nandito rin po yan sa mga susunod, no. Sabi po dito,
As a jeweler engrave signets, so shall you engrave the 2 stones with the names of the sons of Israel. You shall enclose them in settings of a gold filigree. So gold daw po yan mga kapatid. Talagang symbolizes divine. Talagang mataas talaga. Kasi gold Ayan gold. And you shall set the 2 stones on the shoulder pieces of the ephod as stones remembrance for the sons of Israel. And Aaron shall bear their names before the Lord on his shoulder for remembrance. So lagi daw po yan, nakaakibat dyan yung mga pangalan ng 12 tribes para pagpapasok siya doon sa tabernacle, talagang daladala niya yung mga pangalan ng 12 tribes. No? Daladala niya. So sabi po din dito, you shall set in it 4 rows of stone. Ito naman daw po, yung nasa breastpiece, nakadikit dyan. 4 rows, 1, 2, 3, 4. 4 daw po na row, tigta 3 na stone. Iba-iba pong stone yan mga kapatid. Nakalagay po dyan, so, sardius, topaz, carbuncle, emerald, sapphire, diamond, hyacinth, agate, and amethyst, and beryl, onyx, and jasper. Natatandaan niyo po yung sa Revelation mga kapatid. Yes, 4 times 3 equals 12. Tig-isa din po yan. Nakalagay din po yung pangalan dyan. Di ba nandito na sa onyx stone, tapos nandito pa. Parang sa din, yung New Heaven, no? Yung mga... Oo, ito yun. Wait lang. Sabi dun sa Revelation 21, sabi dyan the wall was built of jasper while the city was pure gold like clear glass. The foundations of the wall of the city were like adorned with every kind of jewel. The first jasper, second sapphire, agate, emerald, onyx, carnelian, chrysolite, beryl, topaz, and chrysoprase, hyacinth, and amethyst. Nandyan daw po yun sa foundations of the wall, mga kapatid. Foundations of the wall. Nandun yung 12 stones, mga kapatid. Diba? Foreshadowing talaga siya, mga kapatid. So, sabi din po dito, pagpatuloy po natin, sabi po dito, yung may 2 rings daw po, ayan, yung 2 rings, ito 2 rings, from doon, connecta dito. So, yung mga names dito ng 12 tribes na nandito din po sa isa-isang mga stone, magkakonekta. Diba? Nagpasan na nga tayo sa balikat, pasan pa tayo sa puso. Diba? Nasa puso pa. So, grabe talagang di tayo pinababayaan ng Diyos. So, kung yan yung foreshadowing sa physical nga po na garment ng high priest, sa eternal, spiritual po talaga. Sa ating eternal high priest, sa Panginoong Hesus, spiritual po. So, sabi po dito, and you shall put the 2 cords of gold in the 2 rings and at edges of the breastpiece. The 2 ends and the 2 cords you shall attach to the 2 settings of filigree, and so attach it in front of the shoulder of pieces of ephod. Yan nga po yun, magkakonekta po. So, so Aaron shall bear the names. 'Di ba? Habang pumapasok po siya doon sa Holy of Holy sa tabernacle, ay dala-dala niya, bit-bit niya po itong breastpiece na ito, pati itong dalawa nakadikit na doon sa balikat niya. Symbolizes nga po judgment on his heart when he goes into the holy place to bring them to regular remembrance before the Lord. And the breastpiece of judgment you shall put the Urim and Tumim. Yung Urim and Tumim, mga kapatid, yan po ay dati, nandyan po yan sa loob. Hindi po natin nakikita dyan, nasa loob po yan nakalagay. Yung Urim and Tumim, para nga po is maalaman nila yung will ng Panginoon, physical po na nagkakaroon ng response. Pero sa atin po kasi discernment na po. Di ba? Binigyan na po ang Holy Spirit para po tayo, may discernment na po kung ano po talaga ang ang kinalulugod ng Diyos, kung anong will ng Diyos sa ating buhay. Yun po yung ating susundin, di ba? Ang Holy Spirit na niya po. So sabi po dito, when he goes in before the Lord, thus Aaron shall bear the judgment of the people of Israel on his heart before the Lord regularly. Regularly po nila yan, suot-suot. For Aaron's son, you shall make coats. So, yung coat daw po, tunic ito, nandito. Ayan, yung tunic, yung coat. Yan, yung checker. Yan, sabi dito, they shall make coats and sashes. Sashes, ito po yung sash. And you shall make them for glory and beauty, and you shall put them on Aaron your brother and on his sons with him, and shall anoint them and ordain them, and consecrate them, that they may serve me as priests. So, kailangan po talaga may garments pag nagsaserve. So sa atin po, at ang ating spiritual garments nga po, ay ang righteousness of God. 'Di ba? At saka yung full armor of God, nandyan din po yan sa Ephesians, mga kapatid, yung ating baluti, 'di ba? Spiritual.
Nandyan po yan lahat kompleto po. Sabi dito, you shall make them for linen garments to cover their naked flesh. So, meron pa daw pong undergarment para daw po mabalutan yung kanilang hubad na flesh. So, ito po yung itsura ng yung undergarment. Ganito po sa lalaki. Ganyan po. Ayan o, from they shall reach from hips to thighs. Ayan. And they shall be on Aaron and on his sons when they go into the tent meeting or when they come near to the altar to minister in the holy place, lest they bear guilt and die. Pag wala daw po silang ganito, mamamatay daw po sila. This shall be a statue forever for him and for his offspring after him. So, ibig sabihin lamang po kung sa atin, wala po tayong garment na mga ganito, mga kapatid, hindi po pwede. 'Di ba? Hindi po pwedeng wala tayong damit espiritual kasi nga po yung mga walang damit espiritual belong pa dito sa mundo. 'Di ba? Separation sa Panginoon. Pero kapag nandito ka na sa kanya, binalutan ka na nga po niyang spiritual garment ating Panginoon, di na physical, 'di ba? Papanatilihin na lang po nating puti, unstained by our flesh and dito sa mundong ito. So, kung kung babasahin lamang po natin yung iba't ibang mga parts. So, nabasa na po natin, dito sa Bible. Sabi po dito, yung turban. Yung turban po, ayan, nasa siya. Dito po muna tayo sa ephod. Yung apron mga kapatid, ayan. So, nagsisimbolize din po yan, na dito nga po sa apron, po, may dalawang onyx stone. So, ibig sabihin po, po tayo, nakaangkla po tayo sa balikat ng Panginoong Hesus, na siya nga po yung nagiging mediator or ating high priest, tagapamagitan ng tao sa Diyos. Yun po yung ibig sabihin nun. 'Di ba? So dito din po sa breast piece mga kapatid, na ganyan tayo kamahal ng Panginoon. He is constantly interceding for us until po maidala po tayo sa kanyang pagbabalik as holy, blameless, and righteous. 'Di ba mga kapatid? Yan po yung ibig sabihin ng mediator, tagapamagitan po, 'di ba, ng tao sa Ama, sa ating Diyos, mga kapatid. So, ang turing na po sa atin ng Panginoon, hindi na po putik, 'di ba? Gemstones, mga importanteng mga bato. Hindi na po basta-basta lamang putik o dumi, rare na gemstone na po talaga. Kaya mahal na mahal po tayo ng Diyos, Turing po talaga sa atin, hindi nakaaway kundi anak, 'di ba? Lagi po tayong inaalagaan, pinupuspos ng lahat ng ating pangangailangan, 'di po ba? Nakakatuwa mga kapatid. Sabi po sa Ephesians, ayan, kaya nga hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. So hindi na daw po tayo stranger, 'di ba? Hindi na tayo iba. Kundi tayo po ay banal, mga kaanib ng sambahayan ng Diyos na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulok. So siya po yung ating batong pundasyon. 'Di ba? Nung sa Revelation nga po mga kapatid doon, nabanggit po doon, yung sa Revelation 21, yung sa New Jerusalem mga kapatid. Yung 12 po na stones doon na nabasa natin kanina ay nandun po sa walls. Nasa walls, which means yung wall nga po na symbolize doon, yung mga walls po is the 12 apostles. 'Di ba? Yung 12 apostles. And then yung gates naman po, 12 gates is the 12 tribes. Yung 12 gates po, meron din po silang mga bato. Ang po doon, kung dito po sa Old Testament, mga bato, pero doon po pearls. Pearls po yung 12 tribes, mga kapatid. So, sila po yung they are one unified building. Ibig sabihin po, from Old Testament, 'di ba? Yung Old Testament, yung mga 12 tribes, tapos New Testament, yung mga apostles, 'di ba? Lahat po nagsisignify po for one unified building, which is the church. Tayo na po 'yun. 'Di ba? Ang nag-solidify po talaga is ang mga propeta, mga apostol at propeta, 'di ba? At ang ating Panginoong Hesus yung pinakapundasyon. 'Di ba? Ang galing mga kapatid. As one body po as church mga kapatid. So, kasi po 'di ba, sa Old Testament po, mga physical na Israelites pa. Pero sa New Testament, yung mga apostol, doon po 'di ba na preach po din sa mga Gentiles. Doon na po nasuksok po tayong mga hintil doon sa puno ng Israel. 'Di ba? As spiritual na po ito, hindi na physical. Hindi na po doon lang exclusive sa mga physical na Jews o mga Hudyo ang ang kaligtasan, kundi sa mga spiritual Jews. Ibig sabihin nun, hindi sa laman kundi sa espiritu.
Diba mga kapatid? Sa banal na espiritu na ginagawa na po natin ng will ng Panginoong Hesus. Ayan. Yung turban dito mga kapatid. Yung turban, tingnan nyo, para kasi siyang courting. Sabi ko, parang courting brain siya. So, it symbolizes the mind, mga kapatid. Symbolizes the mind. Tapos, dito, ayan nakalagay po dyan, ito yung Holy Crown. Nag-symbolize sa Holy Crown. Na nakalagay po dyan, Holy to the Lord. Holy to the Lord. So, meron din pong blue cord na naghahati. Ibig sabihin, is yung mind po natin, 'di ba? Kung i-relate niyan sa ating Panginoong Hesus, he is the mind, 'di ba? Mind of God. Na dapat po ngayon ang ating isip ay dapat pag-iisip niya na rin po. Dapat aligned. 'Di ba? Kaya nga po may cord dito para po, iyan po kasi yung naging practice po sa Israel na yung turban may cord para po lagi pong may higpit yung pride, surrendered yung pride, 'di ba? Yung sarili mong understanding, surrendered talaga sa Panginoon. Hindi sa yung kakayahan, karunungan, kundi sa kanya. Yun po yung symbolize na siya, na may tali. 'Di ba mga kapatid? At dito po sa yung robe, mga kapatid, sa baba. Ayan, sabi po diyan, blue robe worn under the ephod decorated with pomegranates made of blue, purple, and scarlet yarn alternating with gold bells. Blue symbolizes heaven, divine presence. The bells made sound as the priest moved, signifying that his ministry was active and accepted before God. The pomegranate symbolizes fruitfulness, 'di ba? Fruit of Fruit of God, fruit of the Holy Spirit, and life that came from fellowship with God. So yan daw po yung symbolizes ng robe. Garment of righteousness po talaga siya. And then yung sash, ito mga kapatid yung sash, a colorful woven belt used to fasten the ephod or tunic. Para ma-fasten daw po yung mga yung mga nakalagay dyan. Sabi po dito, symbolizes readiness to serve. In Asian cultures, to gird up, your garments meant preparing for active duty, showing the priest's devotion and commitment to God's work. Ito nga din po yung na-reveal mga kapatid. Yung sa Revelation po, natatandaan nyo po sa Revelation 1, ang sabi po doon, nakakita po si John, sabi dito, sa Revelation 1, nakita niya po ang Panginoong Hesus. Sabi dyan, I saw 7 golden lampstands, and in the midst of the lampstands, one like a son of man, clothed with a long robe, and with a golden sash around his chest. So, around his chest po, hindi yung nakaganon. Hindi yung nakaganon, talagang around his chest. Mataas po, nandito bandang chest. Ito po kasi nasa baba, nasa waist. Itong sa, kaila Aaron. Nasa waist. Ibig sabihin po, pagka nasa waist, is active duty. Ready for active duty. Pero yung sa Panginoong Hesus, talagang symbolizes sovereign, divine, nandito sa taas. 'Di ba? Yun po yung na-reveal, hindi po pala yun nakaganon. Talagang nakapalupot sa chest, 'di ba? Chest po. Pero dito nagsisimbolize na kasi nga po, tao sila Aaron, na naglilingkod din po sa Diyos, 'di ba? Limitado, unlike ang ating Panginoong Hesukristo, divine. Yan po yun mga kapatid. And then yung sash din po kasi 'di ba, ang nagsisimbolize po nun title, authority, 'di ba? Yan po yung authority niya bilang high priest. That he is our forever high priest, eternal, hindi po natatapos. Unlike sila Aaron na physical, natatapos po kasi namamatay po sila, 'di ba? Kailangan pong isalin ulit dun sa kanilang mga anak. So yan po 'yon. And then yung naman po, yung sa ilalim is symbolizes po na spiritual cleanliness. Kailangan mo may pang-ilalim yung mga undergarments po. Spiritual cleanliness, purity, maipanatili po natin. Yan po yun. And then, ayan na nga din po, Sorry, hindi ko pala ito nabasa kanina. Yung turban, yun, holiness and set apart for sacred duty. And then, yung dito, yung breastpiece. Ayan. Breastpiece of judgment. Na nandito nga po nakalagay yung Urim and Tumim. Pero sa Panginoong Hesus po, siya po yung magja-judge.
'Diba? Sa pamamagitan din ng kanyang salita, sabi nga po doon, no, ang salita po ng Panginoong Jesus, which is itong hinahatid po natin, ang siyang maghahatol po sa mga tao. Kasi kaya nga po natin hinahatid ang magandang balita, ang warning po ng Panginoon, itong kanyang salita sa mga tao para wala na po silang maipangatuwiran pagdating po sa Great White Throne Judgment na hindi nila narinig ang katotohanan. 'Diba? Natanim na po nahatid natin sa kanila eh. 'Di ba? So, pagka sinabi ng Panginoon, bakit hindi mo sinunod yung mga pinadala ko sa'yo na lingkod? Hindi ka nakinig. So, ikaw, since nahatidan ka, hindi ka pwede magsinungaling. Kahit magsinungaling ka, makikita ng Panginoon, lantad ang lahat. Nakikita niya lahat. Isip, alam na po ng Panginoon. Nalalaman niya na po agad. Kahit di ka magsalita physical, talagang yung alam mo sa isip lang, alam niya na lahat eh. 'Di ba? So, yun mga kapatid. Nawa po, no, merong parang nag-serve din po sa atin, may nakuha din po tayo dito. Ayan sabi, these garments foreshadow Jesus Christ, our ultimate high priest. He carries our names before the Father. Yun nga po, no, yung dun sa taas, no, yung onyx, saka yung nasa dibdib. 'Di ba? Sa balikat, sa puso, talagang binitbit tayo ng Panginoon, pinasan po tayo ng Panginoon, lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. 'Di ba? Sa pamamagitan ng pag-alay ng kanyang buhay, ng kanyang banal na dugo, na para po tayo, as makasalanan, ay lumapit na po sa kanya, 'di ba? Tanggapin na siya, ang kanyang kaharian isik na, at para mapabanal na po niya tayo. Through him, we have direct access to God. Siya nga po yung mediator. 'Di ba? Siya po yung mediator or tagapamagitan natin, high priest natin, constantly interceding for us. 'Di ba? Bit niya tayo, hindi niya tayo pinababayaan, mga kapatid. Kaya thank you Lord para dito sa symbolism na ito. Dumako na po tayo. Mga kapatid, pasensya na. Medyo mahaba po yung ating representation. So, dito po tayo, mga kapatid. Take your time lang. Dito tayo sa verse 4 na po. Yan. So, kung dito po, nalaman natin yung mga physical na responsibilidad ng high priest na katulad ni Aaron, tapos nabanggit din po yung regarding sa ating Panginoong Hesus, yung foreshadowing or difference nga po. At sino man ay hindi kumukuha ng karangalang ito para sa kanyang sarili, kundi siya ay tinatawag ng Diyos na gaya ni Aaron. Maging si Kristo man ay hindi lumuluwalhati sa kanyang sarili, hindi po niya tinataas ang kanyang sarili. Diba siya nga po, Diyos, may likha ng lahat. Diba, nagkatawang tao, hindi para paglingkuran, kundi maglingkod sa atin. Hindi lang basta-basta paglilingkod, kundi inalay niya ang kanyang mismong buhay. Siya'y nahirapan para sa atin. Para maging ganap nga po yung awa. Diba, maranasan niya din po na Diyos, nagkatawang tao, naranasan yung hirap at kamatayan para sa atin. But, hindi natapos doon. Diba, siya ay nag-rise up, symbolizing that He is eternal living God. Diba? Hindi matatapos yung kanyang paghahari. Magpasawalang hanggan na. Sabi dito, no, upang maging pinakapunong pari, kundi itinalaga na nagsabi sa kanya, ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging ama mo. Yan nga po yung sabi niya, no, sa Hebrews 1, na sinabi po ng ating ama na ang mga anghel hindi sanabihan ng ganito. Diba? Maging nga po sa Old Testament, ang tawag kay Moses ay lingkod. Hindi pa nga po ganap sa kanila. Hindi sa kanila mismo na-reveal yung plano ng Diyos na kingdom. Na binaba niya yung kingdom of heaven dito sa earth, which is kingdom of God, na siya nating dapat isik. Yan po yun, mga kapatid. Diba? Hindi naging ganap sa kanila yung adoption as sons and daughters. Dito lang sa New Testament. Nang mismong siya na nagkatawang tao para upang, diba, son of God, became son of man in order for man or woman, tayo, in order for us to be sons and daughters of God. Sino pa po ba yung pinaka-perfect na makakapag-demonstrate sa atin kung paanong ating gagawin, kundi siya po mismo? Diba? Siya'y ama, siya'y anak, tas ngayon hindi niya tayo iniwan na ulila. Hanggang ngayon nandito siya nagtatrabaho sa atin. Susunod na lamang po tayo. Natural po ang pagsunod dapat sa atin, hindi po dapat tayo napipilitan kasi bilang ang identity na natin ay anak ng Diyos, it is natural dapat sa atin ang sumunod sa ating magulang. Yan nga po yung identity natin, anak. So sabi po dito, no, gaya rin naman ng sinasabi niya sa ibang dako, ikaw ay pari magpakailanman. Hindi po natatapos. Na kung doon nga po, yung pagkapunong pari po ni Aaron natatapos eh.
'Di ba? Kasi po, death. Meron pong kahinaan ng tao, death. Pag namatay, 'di ba? Pasa po dun sa susunod po yung Levitical priesthood. Pero ang Panginoong Hesus, magpakailanman. Hindi natatapos, hindi limitado, kundi divine, holy. Sabi po, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Nandito po yan sa yung kabuuan po regarding kay Melchizedek, nandito po sa chapter 7. Masusunod po natin yan na itatopic mga kapatid. Pero kung isa-summarize lang po, yung regarding kay Melchizedek, kung bakit nga po ba sa kanya sinunod yung pagkapunong pari ng Panginoong Hesus at hindi po kay Aaron. Kasi nga po, kung sa order ni Aaron o pagkapunong pari ni Aaron, limitado. 'Di ba? Talagang lang exclusive dun sa tribe ni Levi, mga kapatid. May lang po, certain lamang po na tribes. Hindi nga po dyan nanggaling ang Panginoong Hesus, 'di ba? Nung siya'y nagkatawang tao. Hindi sa tribe ni Levi. Hindi sa tribe na pinanggalingan ni Aaron, kundi sa tribe of Judah. Hindi naman mga nag-serve as pari sa Old Testament. Di po ba? So, ibig sabihin, kay Melchizedek mga kapatid, kasi po si Melchizedek, kung babasahin niyo po yan, sa time ni Abraham, si Melchizedek po ay wala po siyang pinanggalingan, walang nabanggit na magulang, kung saan siya nanggaling. Sumulpot lamang po talaga. Nasabi po doon sa Old Testament, he is king of Salem. Ibig sabihin ng Salem, peace. Talagang foreshadow siya sa Panginoong Hesus. Hindi nga po natin alam kung baka talagang doon pa lang kay Abraham, sa time ni Abraham, nagkatawang tao ng Panginoong Hesus, tas ginamit si Melchizedek. Di po natin alam kung paanong form kasi he is God. Hindi po natin, talagang naaarok yung talagang kakayahan po. Talagang he is infinite. Kayang-kaya niya po yung gawin. Basta ang malinaw lamang po dito na nagfo-foreshadow po siya sa eternal high priest. Kasi po, si Melchizedek po, siya ay pari. Ang tinukoy po sa kanya doon, pari magpakailanman. Kaya sa kanya po sinunod ang ating Panginoong Hesus kasi ang ating Panginoong Hesus ay punong pari magpakailanman. Diba? Hindi po limitado, hindi po mahina tulad lamang ng mga tao katulad po nila Aaron. Saka nga po mga kapatid, sa time ni Abraham po, wala pang Israel, di po ba? Kay Jacob pa lang, kasi si Jacob nga po sa kanyang mga anak nang galing yung mga Israelites. Sa time ni Abraham, wala pang Israel. So, kung siya yung high priest tong time na iyon, si Melchizedek, hindi lamang po exclusive para sa physical na Israel. Di ba? Hindi lamang. So, ibig sabihin talagang anong pangkalahatan po siya. So, yun po yung ibig sabihin din kung bakit kay Melchizedek at hindi po kay Aaron. So, sa mga araw ng kanyang buhay dito sa mundo, si Jesus ay naghandog ng mga panalangin at mga pakiusap sa may malakas na pagtangis at pagluha sa may makapangyarihang magligtas sa kanya mula sa kamatayan. At siya'y pinapakinggan dahil sa kanyang magalang na pagpapasakop. So, ibig sabihin mga kapatid, diba nga po, ang Panginoong Hesus ang nag-demonstrate kung paano yung relasyon dapat natin, kung paano manalangin, kung paano maglingkod, kung paano mag-isip, kung paano mag-respond sa temptation ni Satan. Diba nandyan po yan lahat sa kanyang salita. Lahat ng ginawa niya, yun yung gagawin natin. Yun yung ating susundin, mga kapatid. Na ang sabi nga po dito, siya'y nananalangin. Remember nga po, may babasahin po ako sa inyo. Yung time po na hinirang niya yung 12 apostles, nagpray po siya dun. Isang buong gabi. Mga kapatid. Sabi po dito, sa Luke chapter 6. Dito, Luke chapter 6, hinirang ni Jesus ang 12 apostol ng mga araw na iyon. Siya ay nagtungo sa bundok upang manalangin at ginugulang buong magdamag sa panalangin sa Diyos. Kita niyo po, grabe ka-dedicated ang Panginoon. Isang buong gabi. Nanalangin po sa Ama. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at siya'y pumili mula sa kanila ng 12 na itinalaga niyang mga apostol. Ito po every time na may major decision po siyang gagawin. Talagang ina-isolate niya yung sarili niya. Pumupunta po siya sa kabundukan, yung quiet place po, doon siya nananalangin. Diba? Doon siya tumatangis, tumatawag sa ating Ama na nasa langit. Mga kapatid. So, mga kapatid, siya po yung perfect example po kung paano dapat tayo nananalangin. Hindi man po buong gabi, 'di ba? Hindi man po buong gabi, pero ang gusto niya, yung talagang pray in spirit and in truth, buong puso. Puso po niya kasi before pa natin banggitin sa ating mga dila, yung panalangin or sa isip natin, alam niya na eh. Alam niya na. Pero ang gusto niya lang, kung ano yung nasa puso mo.
Isabihin mo sa kanya lahat ng nandyan sa puso mo. Maging honest ka sa kanya, yung gusto niya. 'Di ba? Maging honest ka. Kasi alam niya na yan lahat kahit hindi mo pa sabihin sa panalangin mo. At sa panalangin po, lagi po i-declare nyo din yung kanyang salita. 'Di ba? Alignment sa kanyang will. Mga kapatid, hindi sa ano mo, 'di ba? Sabi nga po niya sa Luke 22:42. Ito po, sabi dyan, no, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Gayon may huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sa iyo. Diba? Not my will, Lord, but yours be done. Hindi ko will ang matupad, kundi will mo sa buhay ko. Na ang Panginoong Hesus, po, ay nakaramdam din po, no? Ng lungkot, ng hinagpis, dahil nga po nalalap dito, nung binabanggit niya ito, diba, siya po ay dadakipin na, mga kapatid, at iko-crucify. So, sabi niya dyan, no, kung ibig mo, ilayo mo sa akin. So, yun yung ano niya, kung siya yung masusunod, ilayo sa akin. Pero hindi yung sa kanya yung masusunod. Ayan, no, sabi niya, gayon may huwag ang kalooban ko. Kasi kung kalooban lang natin ng mga tao, ang sinusunod natin sa ating buhay, pag sinunod natin, kamatayan yan, mga kapatid, di ba? Ang flesh, ang dala niyan, kamatayan. Pero ang dala ng Holy Spirit sa atin, which is ang Diyos, ang banal ng Diyos na nasa atin, eternal life. So, ang susundin po natin siya. Ang Diyos, hindi ang ating mga sarili. Kasi nga po, kaya nga po tayo napapahamak sa ating mga ginagawa kasi sarili lang natin yung sinusunod natin. Hindi ang Diyos. Diba kadalasan, buyo lamang ng ibang tao, tradisyon, yung mga sinabi lang naman ng ibang tao, yung sinusunod natin sa ating buhay dito sa mundo. Pero hindi yung salita niya. Ninormalize nga po ni Satan na ang mga tao ay hindi nagbabasa ng Bible. Diba? Hindi po pwede. Yun ang pagkain natin espiritual. Tinanggal nga po yan, diba? Itong mundong ito, pinaghaharian ni Satan. Tinanggal niya po yun sa mga tao na okay na nagiging optional yung pagbabasa ng Bible. Ang turo ng Panginoon, hindi tayo nabubuhay lamang sa pisikal na tinapay, kundi sa salita mismo nanggagaling sa bibig ng Diyos, which is ito, Bible. Siya po yan mismo. Hindi po tayo pwede na nananampalataya, lumalakad tayo sa Kanya, hindi tayo nagbabasa. Sabi nga niya po, no, kung hindi ka mag-a-abide sa akin, which is sa Kanyang salita, kasi automatic po pag sinabing, Panginoong Hesus, salita, Word of God. Diba? Word of God. Kasi hindi naman po tayo nabuhay katulad sa New Testament para makita natin siya in the flesh. Ito na po siya ngayon. At ang nasa sa atin, Holy Spirit. Mga kapatid. So, dapat po palagi tayo nagbabasa para nalalaman po natin ang kalooban ng Panginoon. Sabi nga po sa prayer, no? 'Di ba? Kung ano sa langit ay ganoon din sa lupa ang mangyari sa buhay mo. Kung nga po sa panalangin ko, mga kapatid, lagi ko sinasabi, Lord, I am intercessing for your will to be done in our lives. Yung will niya yung masunod sa buhay natin, hindi yung sa atin talaga, mga kapatid. And then, dito mga kapatid, patuloy po natin sa din po, sa Psalms. Yan, sa Psalms 142, verse 1 to 2, sabi po dyan, no, ako'y dumadaing ng aking tinig sa Panginoon sa pamamagitan ng aking tinig ay sumasamo ako sa Panginoon. Ibinubuhos ko sa kanyang harapan ang aking daing. Sinasabi ko sa kanyang harapan ang aking suliranin. Kaya sabi po ng Panginoon, no, cast all your anxieties, your burdens, lahat, depression man yan, lahat ng problema mo. Surrender mo sa Kanya. Lahat ng suliranin, bagabag mo dyan, iniisip mo. Surrender mo sa Kanya lahat. And He will give you rest, comfort, kapahingahan dyan sa mga iniisip mong problema. Unahin mo siya. Kasi siya, makapangyarihang Diyos na may likha ng lahat, kayang-kayang ipagkaloob, isolve yung problema. Kailangan lang niya, ikaw mismo. Kailangan kasi niyang baguhin tayo eh. Hindi niya yan muna ibibigay hanggat hindi naaayos yung kailangang maayos. Kasi ang mangyayari niyan, pag binigay niya nang hanggat hindi pa ayos yung puso natin, nakuha na natin yung blessing, yung answered prayer, malalayo na tayo sa Kanya. Diba? Kasi nakuha na natin eh. Pero kapag nabababad tayo sa mga suliranin sa ating buhay, nagkakaroon tayo ng patience and endurance. Diba? Nag-i-spend time tayo sa Kanya, nagkakaroon tayo ng intimate relationship sa Kanya, siya yung nagiging everything natin. Siya yung lahat sa atin. Nasusolidify yung relationship natin sa Kanya, na nasa Kanya tayo nakafocus at hindi doon sa mga answered prayer.
Kasi pwedeng kuhanin yung focus mo sa Diyos ng mga answered prayer at mga blessings na yan. Diyan na ma-focus. Kaya nga yung iba nag-fall away ni. Solidify mo yung intimate relationship mo sa Kanya na kahit anong nararanasan mo sa buhay mo, kapatid. Kung ikaw ay nahihirapan, kung ikaw ay may problema pinansyal, kung ikaw ay may mga problema sa relasyon, kung ikaw ay may problema, lahat, lumapit ka. Lumapit ka sa Diyos. Ayun ang sabi niya, kapag ang matuwid ay humingi ng saklolo, ang Panginoon ay nakikinig at inililigtas sila sa lahat nilang mga gulo. Sabi nga po yan sa James, mga kapatid, na a prayer of a righteous person has a great power as it is working. So ang sabi po ng Panginoon, no, tayo, na mga saints na mga pinapabanal niya, lumalakad sa kanyang righteousness, naririnig niya yung ating mga panalangin. Mga kapatid, kaya po lahat, isurrender natin sa Kanya. Huwag po tayong ma-focus sa negativities at mga kahirapan na nararanasan natin, tribulations at persecutions na nararanasan natin. Huwag tayo dyan mag-focus. Diba? Kasi kung mag-focus ka dyan, lalo lang yung gagamitin ni Satan against you. Magiging doorway. Stress po, doorway yan ni Satan. Kaya nga po yung mga tao na stress sa kanilang trabaho, kita nyo po magagalitin. Walang pasensya. Diba? Puro hate sa kapwa, puro gossip. Kasi nga po, doorway yun ng kaaway. Yung stress. Kaya nga po, sa Panginoon, kapahingahan, peace, eternal. Di mo na kailangan mag-alala. Diba? Sabi nga niya, sufficient for the day. Yun, diba, hayaan mo yung bukas sa mga problema sa Kanya. Ngayon ka mag-focus yung sa ngayon. Kasi, kung yung mana nga po sa Old Testament, everyday binubuhos ng Panginoon para sa mga Israelites, 'di ba? Araw-araw supplied yung kanilang pagkain. Ganon din po tayo, araw-araw. Pinapakain tayo ng Panginoon. Basahin niyo po yung Job. Nandun po ang lahat ng ginagawa ng Diyos araw-araw. Hindi lang po tao ang kanyang inaalagaan, kundi mga hayop, mga halaman, lahat. 'Di ba? So sino tayo? Na may kaunti lamang tayong problema, stress na agad tayo. Samantalang ang Diyos, napakadaming inaalagaan. Hindi lang tao, kundi lahat ng creations niya. Diba? May isip niyo, nakakaiyak po yun sa Job. Ko alam kung sa 30 to 40 na chapters yung mga kapatid, pahanap na lang ako. Yung sagot po ng Panginoon kay Job. So, yan po yun mga kapatid. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Bagkus, lumapit lang po tayo sa Panginoon, manalangin, tumangis, katulad nga po ng Panginoong Hesus. Tumangis tayo, ipadala natin sa Kanya, ilatag natin sa Kanya, sa Kanyang trono, sa Kanyang paanan, lahat ng ating mga problema. At papalitan niya yan ng comfort, provision, protection, 'di ba? Rest, lahat yan, bibigay niya sa'yo. Hari natin yan eh. Ang hari, inaalaga ng kanyang mga anak, ang kanyang mamamayan. Diba? Sabi dyan, nang magkagayoy dumaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan. At iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. So, yan po yun. Sa lahat po ng paghihirap ng kanyang mga anak, ililigtas niya. Diba? Na ang gusto lang niya, ikaw, lumapit ka, run to Him. Nasa problema mo, hindi yung ibang tao agad yung una mong pinupuntahan. 'Di ba? Dapat pagka may ka siya agad. Magtanong ka siya agad. Lahat siya. Siya yung una mong kausapin. Hindi ang iba. Doon masusolidify yung yung surrender mo, yung submission mo sa Diyos. Yung relasyon mo bilang anak sa iyong Ama, sa iyong Diyos. 'Di ba sabi po diyan, kasi magalang na pagpapasakop ang ginawa ng Panginoon, obedient unto death. Yan po yan. Yan yung dapat tayo. Katulad ng Panginoong Hesus. Faithful and obedient unto death. Yung wala na sa atin yung physical na buhay kung mawala man tayo. Kasi alam natin kung ginawa natin ang will niya dito pa lamang sa lupa, sa physical nating buhay, yung eternal na buhay, yung afterlife na nakaabang sa atin, ay sa Kanya mismong piling. Diba? Hindi na tayo mag-aalala. Yan nga po yung tinanggal niya yung fear of death. Dati po may fear of death tayo, kaya nga po tayong mga tao ay wala pong humpay sa pagpapayaman ng pagpapayaman. Para po nga mabigyan ng magandang buhay ang ating pamilya. Di ba dyan na nga po tayo na focus sa paghahanap buhay hanggat hindi na po tayo surrender sa Panginoon ng ating buhay. Kasi yung gusto lang natin yung sinusunod natin. Yan po yung agenda ni Satan.
Hanggang pagka nagkandakuba ka na sa kakatrabaho kasi gusto mong yumaman, gustong gumanda ang buhay, pero bigla kang nawala, ano nangyari? Hindi mo nabiging buhay mo sa Diyos. Saan ka ngayon ng ano mo? Bagsak mo. Hell! Diba? Para saan pa? Pwedeng kunin ng Panginoon yung lahat ng pinagpupukusan mo. Kung pinagpupukusan mo pamilya mo, pwedeng niyang kunin. Ganyan po yung nangyari sa akin. Kinuha niya yung pinagpupukusan ko, mama ko, kapatid ko, kinuha niya. Doon ko nalaman na, Lord, napakamakasarili ko pala. Inuuna ko pala yung sarili ko at ang aking pamilya. Tapos nakalimutan na kita. Huwag natin kakalimutan yung Diyos. Siya po ang dapat unang-una sa buhay natin. Siya yung sentro. Lahat magfo-flow through Him. Lahat. Pagkakaloob niya naman yan sa'yo eh. Basta unahin mo siya. Sabi po dito, no, magpasakop po tayo sa kanyang will at hindi po sa will natin. Kasi kung sa will natin, kapahamakan, kamatayan. Pero yung will niya, kaligtasan, kabutihan sa ating buhay.